Sino ang fake news? Si BP Sara o si emotional Auntie Claire? Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. And I hope po ako'y makakaya ko dahil ilang araw na lang mga kababayan ko. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan to kasi yung isang ali dyan, yung spokesperson ng Malacanang na very emotional. Balik tanaw tayo po, bandang March po ito, mga mid-March. Di ba may nangyari pong balita nga? Actually, hindi ko naman na ito para hindi ko pinansin kasi gusto kong magkaroon ng confirmation Siguro pahapyaw lang. Yung nangyari kay Juan Paulo Tantoco, yung tagapagmana ng Rustan. Di ba? Yung he passed away. Hindi pa nga sinasabi ko anong cause ng death niya, mga babayan ko. Itong lumabas na nga po yung nakaraan, kailan ba to? Lunes or Linggo, OD po siya ng pulburon po. Ito naman si Presidente tuloy, si BP Sara na siya po ang nagbalita o nag-comment po siya. At may nag-debunk naman si emotional Auntie Claire na fake news daw si BP Sara. Ano ngayon? Yung press conference yung isang araw, nako, titignan natin ito muna ang si si BP Sara, mga kababayan ko. Krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. Nako. Kung makikita ninyo doon, sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady. Nandun ba? Hindi ko alam. Lisa Marcos, na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose. Sa kanya pala nang galing. Ayan na. Ayan na. Ang fake news. Siya pala ang source ng fake news. Ikaw ang na pinapakalat. Auntie Claire, ikaw ang fake news Hindi ba may report na ang LA County or Beverly Hills Police hindi nyo diniscuss yun dyan sa yung kailan ba yung yung Martes, panay rant ka, galit araw to kung angry ka or emotional ka, pero wala. Bibigyan natin si First Lady ng benefit of the doubt. Pero ako may sasabihin sa'yo para matulungan mo naman ang first family. Laban sa unang ina, sa first lady. Ganon? Malaki. Tama na yan Ito, mga kababayan ko. May papakita ko sa inyo, I think yung press con Yung Lunes kasi, wala siyang yung malaki yung press call ba yun? Wala. Naghanda sila ata di umano. Ito, mga kababayan ko, yung press conference last Tuesday. Dapat kasi Monday yan Parang nag-break sila ng Monday. Siyempre, ihanda yung mga kasagutan para ipagtanggol ang Malacanang, para ipagtanggol si Presidente, si First Lady. Naintindihan natin si emotional Auntie Claire. Siyempre, pagtatanggol yan nisweldoan natin yan di ba? Ito na, mga kababayan ko. Of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he is part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Iba ang sagot ni emotional Auntie Claire. Nakakahiya, nakakalungkot. Ini-request lang po o nagsabi si Senator Amy Marcos na once and for all magsalita na ang Malacanang, magbigay na ng statement. Ang sagot niya, emotional nga. Kalungkot. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay
sa pamumulitika. March 8 po nasawi si Juan Paulo Tantoco, mga kababayan ko. So tapos na yung 40 days niya, siyempre. Lampas na nga eh. Hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng pilitin yung side ni Paulo, yung kamag-anak na magsalita. Maybe siguro natatakot or what. Mga kababayan ko, mga titos, mga titas, yung asawa ni Paulo Tantoco is government official. Excuse me. Social media officer po siya. Maybe hawak niya yung mga social media ni First Lady or ng Malacanang o si BBM. Hindi nagre-research si emotional anti-Claire. Panay banat ang banat lang. Kulang ang mga datos niya. At saka may sasabihin ako para once and for all matapos na to. Para mapahiya yung mga Duterte supporter like me, yung mga nagpapanggap di umanong mga journalist, sabi niya. Ginagamit ng ibang mga obstructionist Obstructionist para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Para masira, sira na nga eh. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco. Sino nakakahiya? Di ba yung unang video ko dito? Ang sabi mo, fake news si BP Sara. Fake news para si BP Sara. Kasi di ba nag-comment nga si BP Sara about doon nangyari sa Los Angeles, sa Beverly Hills, na may namatay na tao. Yun nga, yung Paulo nga, Tantoco. O ano nangyari? Yung balita ba, yung report ba ng police is, half truth, half lies? Nireport niya na namatay nga, na OD sa pulburon. Panginoon ko si Auntie Claire, abogado ka pa naman. Kaya, intindi na lang kita, pinagtatakpang mo ang First Family. Ganun talaga eh. Ay hindi po kasama sa official entourage. Talaga? Ni FL o ni First Lady ng unang gina. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking parang rehearse yung sagot nito ah. Bagay, wala yung ngayong Monday eh. Ayos lang yun. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mga kababayan ko, yung binabanggit niya, na bagay, nilabas na ni Rigoberto Tiglao eh. Dating ambassador yan ng Greece, mga kababayan ko, panahon ni Pangulong Arroyo. Tsaka journalist po yan. Ang credibility ni Tiglao is talagang mataas. So, kung plano lang, pinag-aaralan na ididemanda raw ng Malacanang. Pinaplano pala, pinag-aaralan. In fairness sa Malacanang. Pero baka mapahiya kayo niyan. Pag lumabas talaga yung totoong report. Ipakita niyo yung totoong report. Kasi dapat, mga kababayan ko, kasi may man nagsasabi na whoever accused, burden of proof sa accuser, siyempre, di ba? What if kung makipag-coordinate kayo sa Beverly Hills Police Department? Yung mga dinaanan, pinunta ni First Lady, pumunta ba sa hotel ni Paulo Tantoco si First Lady? Saan ba dumaan? Or sino ba ang bumili ng pulburon? Kasi nagkalat po yung nakita ng mga response team ng Beverly Hills, nagkalat po ang mga pulburon sa table nga at saka sa sahig. At sino po ang tumawag ng 911? Magbubukas na po ang 20th Congress. Nag-file po ng resolution si Senador Padilla, si Robby Padilla na imbestigahan itong nangyari. Patawag ka sana. Emotional Claire. Tiga na sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na na-post sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Malaking kasinungalingan. Asan ang totoong
dokumento. 4 months later na, 4 na buwan na nakakalipas. Kung talagang sincere kayo sa taong bayan, dapat may counter kayo. Wala eh. Di ba? Yung sinabi ko nga, dapat closed, yung closed circuit television, yung CCTV nga, para once and for all, mapahiya kami, mapahiya ang mga detractors nyo, mapahiya ang mga nagpapanggap di umano ng journalist. Ginawa nyo ba? O, nagsinungaling ka pa, di umano, na sinabi mo ang peke si BP Sara, totoo naman pala yung sinabi ni BP Sara, bokya ka. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar. Sandali lang. Naglabas ang bilyonaryo ng balita. So, ibig sabihin, fake news ang bilyonaryo. Kino-consider ko yung bilyonaryo news channel na yun is mainstream media. May isang mainstream media na tinanggal po sa FB yung report. Tago natin sa pangalan, nasa Timog yung istasyon nila, Timog, Quezon City. Sa Beverly Hills Police Department. Para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali. Okay. Ang parting yun ay dinagdag lamang. Inalter. Mahina. Ang admin natin ngayon is talagang pulpul mga kababayan ko. Alam mo yung mga nangyayaring pelikula or series sa Amerika, yung mga Criminal Minds, CIS New York, CIS New York, tama, CSI New York, Florida, Vegas. Ganun dapat ang ginawa. At nakipag-coordinate dapat kayo dun nga sa Beverly Hills Police Department. Wala, pinalipas nyo yung 4 na buwan. Palpak. Start ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang mas... Ayan nakalipas sa 4 na buwan. Bakit wala kang, hindi ka humingi ng report? Kasi parang nagtagal nga 4 na buwan. Kasi continuous investigation yung mga kababayan ko. Hindi pa tapos yan. Malalaman natin talaga kung ano talagang pinaka-ugat nito. Sino ang kasama ni Tantong ko, mga kababayan ko. May nagsasabi na 2 pang may kasama siyang tao. 'Di ba? At may mga in fairness naman sa mga politiko, hindi naman siguro gagawa ng masama si Senate President Escudero at saka si Pro Tempore Jigo Estrada. Ay nasama lang sila diyan sa entourage. In fairness naman, 'di ba? Pero kailangan talaga hanapin natin yung ugat. Bakit napabayaan tong si Tantong ko? Bakit nasawi? Ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Emotion. Para sa pang-personal na interes. Talaga? Tandaan po natin. Ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasama PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nabing kung si First Lady ba pupunta sa bathroom, sa bagay may kasama rin yan. 24 hours ba kasama ang mga security ni First Lady? Nagtatanong lang po Nagtatanong lang, nag-usap ba sila ni Juan Paulo Tantongco bago masawi siya? Alam nyo dapat, Malacanang, abogado ka pa naman, di ba? Di ba lawyer ka, emotional anti-Claire? You know the meaning of dig deeper? Laliman nyo ang pagre-research, laliman ng investigation kayo, Malacanang. At yung mga nang-aakusa nga dyan, syempre, may mga papers naman sila, may mga documents sila. Pero ang sinasabi ni Auntie Claire, si emotional Auntie Claire, peke yung report. Which is which. Parang
ang bottom line nito is credibility versus credibility. Para sa akin, si Emotional Anti-Claire, 40% siguro credibility mo. Kasi sinabi mong fake news si BP Sara eh. Totoo pa ang report eh. Di ba? Abing hotel, ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities. March 8. Kung pwede po nating makita, maipakita sa monitor. Tinan mo yung poker face niya, oh. Parang taray March eh. 8, makikita niyo po sa screen Okay. na mayroong konsyerto. Anong oras yan? Hapon hanggang gabi? O ano ba nangyari? 12:05 nasawi o hindi lang siguro. Hindi natin malaman kung anong oras nasawi kasi after 7 hours eh. Imposibleng walang kasama si Tantongco ron sa kwarto na nag-ano ng pulburon. Katanungan lang yung mga babayan ko. Kaya nga ang Malacanang, ay hindi ko na itutuloy yung video yan. Ako'y napipiyok na. Sorry, Emotional Anti-Claire. Medyo may sablay ka. Una pa lang, sablay ka na eh. Yung kay BP Sara na sinabi mong fake news eh. Yung pala, totoong-totoo pa rin nangyari. O yun ang mga babayan ko. Hindi pa matatapos to hanggat wala yung totoong report ng Beverly Hills Police Department. At saka yung may hawak ng record niyan, a certain Donna Kersey, sana ma-intervene ng local news doon sa Beverly Hills. Once and for all, malaman na talaga kung totoo man ang report na yan or fake. Di ba? Anti-Claire, Emotional Anti-Claire, medyo mag-adjust ka, medyo nakakalata eh. Nare-rehearse Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Salamat po sa mga magaganda kong at nagagandang babae. Nagagawa po ang mga lalaki na mga nanonood sa aking video. Salamat po at mag-iingat po kayo. God bless. Bye.